Magandang araw sa inyong lahat. Ito ulit si Babski Rides at itong vlog na ito ay follow up doon sa vlog ko tungkol kay Mayor Alice Go at ang Bamban Tarlac. Ngayon 2 parts ito. Ang una ay tungkol ipaliwanag ko tungkol sa Bamban. Nasaan ba ito? Ano ba ang itsura nito? Ano bang meron doon? At pangalawa naman ay tungkol dito sa kontrobersya tungkol kay Alice Go kasi may lumantad nga raw na kapatid niya na nagsabi na siya ay spy. So i-analyze natin to at tignan natin kung ano ang totoo. So guys, stay put and watch until the end. Please subscribe, click the bell para naman ma-receive nyo yung mga sumusunod kong mga vlogs patungkol dito. Ang Bamban po ay isang second class municipality dito sa Tarlac. Ito ay may population ng mga 80,000 as of last year. So pag galing mo ng Pampanga o ng Manila, ito yung pinakaunang bayan na madadaanan mo kung ikaw ay papuntang Northern Luzon. At ang Bamban, sa south niya ang Mabalacat City, yung last town naman ng Pampanga. Then pag lampas mo ng Bamban Bridge, na very iconic itong bridge na ito dahil ito lang yung nag-iisang bridge sa buong Pilipinas na ganito ang itsura. So very iconic siya. Ngayon, paglampas mo naman ng Bamban, ang town na nasa north na ay ang Capas Tarlac. At sa kanyang east side naman ay ang Concepcion Tarlac. At sa left side naman, o west side, ay ang Mount Pinatubo o yung bayan ng Botolan, Zambales. So, yung west side ng Bamban ay mabundok dahil nga ito ay papunta sa Mount Pinatubo. Samantala, yung kanyang east side naman ay patag. Nandun yung mga agricultural farm nila. Kung nasaan din yung farm ni Mayor Alice Guo. Ang pangalang Bamban ay galing daw sa isang klase ng plant na kung tawagin nila ay mabamban. Ito raw ay sagana dito sa mga ilog, sa mga kabundukin ng Bamban Tarlac. Kaya pinangalanan nilang itong Bamban in short, na naging pangalan niya. At ang mga sinaunang tumira dito ay ang mga Ita o tawag Negrito, na kung kadalasan tawagin ay Baluga. Later on, nag-migrate ang mga Ilocano, mga Tagalog, gano'n, at mga Kapampangan. So, 90% na ngayon ng population ng Bamban ay mga Kapampangan. 10% yung other ethnicity. At ang bayan ng Bamban ay napakaganda. Napakaraming tourist attraction dito. Lalo na dito sa bandang mountain sites niya kasi nandun yung mga Goshen Resort. Kilala ito na parang Rome-inspired na resort. Nandiyan din yung grotto kung saan maraming nagpe-penitensya dito pag Holy Week. Meron din yung gazebo. Yung gazebo ay nasa San Vicente, Bamban Tarlac. Ito ay part na ng Clark, ng exclusive economic zone ng Clark. Kasi ang Bamban, ang kanyang west side ay nasasakop ng Clark Freeport Zone at ng New Clark City. So makikita niyo sa map na ang west side niya ay sakop ng New Clark City at saka ng Clark Freeport Zone. Now, let's look at Bamban from above. Ito yung Bamban Bridge. At ito yung interchange going to the New Clark City from the SCTEX. Ito naman yung town proper ng Bamban. At ito yung Municipal Hall. Ito naman yung farm ni Mayor Guo. From above, ito yung itsura ng farm ni Mayor Guo. Makikita nyo na puro puti yung bubong. Ayan. Sa far right side, makikita nyo yung SCTEX. Ito yung south side kung saan yung piggery ni Mayor Guo. At ito naman yung north side kung saan yung kanyang bahay. Yan yung flat na bubong na yan. At saka yung far side, yung chicken egg farm ni Mayor Guo. Makita nyo na napakalawak ng area. Dito naman makikita nyo yung Municipal Hall at saka yung likod niya, yung Baofu Compound. So ito yung mas close up niya para mas makita nyo kung gaano kalapit. Ito naman yung interchange galing MacArthur Highway papuntang New Clark City. Ito yung actual na itsura ng interchange na napakaganda, di ba? Ngayon, pag-usapan naman natin yung tungkol dito sa lumantad na kapatid daw ni Mayor Alice Go na nagsalita na siya ay spy.
Hindi natin alam kung sino dito sa kapatid niya, pero babae ito. So I assume na ito yung si Sheila Lialgo. So ito, pakinggan natin at i-analyze natin sa bandang huli kung ito ba ay totoo o hindi. Kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. 我是艾丽做的姐姐. Malamang kilala niyo siya at sa tingin ko ay mas maigi kung magbibigay ako ng linaw kung sino ba talaga siya. At ito ang storya niya. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Ang Guizhou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Kung di pa kayo naka-follow sa amin, follow ka na para updated ka sa mga bagong stories tulad nito. Noong 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ng gobyerno, what if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas, pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Dito na papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala na ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa pogo hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang vinolunteer. At dito nagsimula ang training namin ni Ate Alice. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay ate. 2 years din kaming nag-training. Ang hirap maging espiya. Pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng Tagalog. Pansin nyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga Mandarin talaga ang native language namin. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Wala masyadong eksplanasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila, wag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. 2020 pinadala si Ate Alice sa Bamban. At dito na nila plinano na maging mayor si Ate sa Bamban. Isang maliit lang na munisipyo para di halata ng Philippine government. Nakapag-register din siya as a voter at nakapasa din sa COMELEC checking as a mayor candidate. Akalain mo yun, pera lang talagang katapat. And the rest of the story ay alam nyo na. Nanalo si Ate bilang mayor. Nakapagpagawa siya ng malaking pogo site at pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Marami ring natutunan si Ate Alice sa Philippine government, lalo na sa emergency response nila in case may aatake. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Yun nga lang, na-raid ang pogo site na ito at na-trace kay ate. Magaling din si Ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, bitay ang katapat ng espionage. Pero dito sa Pinas, parang circus lang, nakakatawa. Kaya nakikiride na lang din ng Chinese government sa circus na ito. Ginawa ng madramang backstory si ate, na sa farm lumaki at anak ng katulong. Kasi mahilig sa mga gantong storya ang Pilipino. Nakakaaliw. At hanggang ngayon ay di pa rin inaaresto si Ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. Pero kausap ko siya last week. Sabi niya, nagustuhan na daw niyang tumira sa Pilipinas. Ayaw na daw niya maging spy. Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi ko naman, papatayin siya ng triad or ng MSS kung malaman nila ito. Di ko na rin alam kung ano nangyari, kung sinabi niya ba o hindi. Di ko rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito din ang next niyang sasabihin sa media. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siyang di nakakausap. So yan mga guys, narinig nyo
yung kanyang pahayag tungkol dito kay Alice Go na kapatid niya daw ha. Pero i-analyze natin kasi may napanood ako na vlog na nagsabi na ito daw ay impostor. Kasi nga naman itong nagpost na kapatid ni Mayor Alice Go ay vlogger, content creator siya sa TikTok. At tinignan nitong nag-comment na ito kung sino itong kapatid na nagkukunyaring kapatid ni Alice Go. Marami na palang vlogs ito na nakapost sa TikTok na puro Pilipinas. Wala naman daw ni isang katiting na China. So, ang analysis niya, ito ay impostor, ito ay fake. Sa aking side naman, maraming inconsistencies kasi. Unang-una, yung mga date na binanggit niya. Sabi niya, nirecruit sila ng Chinese government ng 2018. Nag-train sila at noong 2020, pinadala si Alice Go dito sa Pilipinas. Masyado naman yatang hindi totoo yung date. Kasi kung tingnan natin yung birth certificate ni Alice Go, ito ay 2005 pa. 2005 sinubmit. 2018 yung sinabi niya na re-recruit sila ng China. O paano nagkaroon ng birth certificate si Alice ng 2005? Ngayon, pinadala daw sila 2020. Samantala, dun sa mga sabi ng mga kapitbahay, 7 or 8 years old, nandito na si Alice Go sa Pilipinas. So parang may doubt dun, ano? Pangalawa, yung sa tungkol sa tatay niya, na siya raw ay pogo daw yung business niya sa China. Samantala, walang pogo sa China. Sa Pilipinas ang may pogo. Kasi bawal o illegal ang pogo sa China. So, another red flag yun. Ngatlo, ang galing niya magtagalog, di ba? Napansin nyo? Walang punto, walang Chinese na accent. Tayo nga, gaya nga ako, isang Ilocano, isang Ibanag. Pero pag nagtagalog ako, halata na may punto ako, may accent ako. Ganun din yung mga Ilocano, di lalo na yung mga Bisaya, mga Ilonggo, mga taga Bicol, pag nagsalita yan, may accent, di ba, may punto. Pero siya, itong nagpanggap na kapatid ni Alice Go, na inchik, nagsalita pa nga ng inchik, di ba? So inchik siya, pero pag nagsalita, akala mo taga Bulacan, o taga Batangas, o taga Laguna. Straight na straight, wala man lang accent yung kanyang Tagalog. Samantala, based doon sa sinabi niya, bali 2 years lang sila nag-train na mag-Tagalog, kahit paano katinding training mo sa Tagalog niyan, imposible. Di ba? Na ganun yung accent mo. Biro mo, 2018 sila ni-recruit ng Chinese government daw, pinadala sa Pilipinas ng 2020. So, ibig sabihin, 2 years lang yung training nila mag-Tagalog. Kaya, nagkaroon ako ng doubt, naghanap ako sa YouTube ng kukontra dito sa kanya at nakakita ako ito, nakapost dyan yung link ng vlog na yun para mapuntahan nyo at makita nyo kung paano niya inanalyze yung tungkol dito sa kapatid daw ni Alice Go. So that's it guys. Pinakita ko na sa inyo kung ano yung Bamban, nasaan ito, nasaan yung farm, nasaan yung munisipyo, yung mga magagandang spot sa Bamban, at saka napag-usapan na rin natin yung tungkol dito sa kapatid ni Mayor Alice Go Kuno. Anyway, that's all guys, and I hope you will subscribe and click that bell button para makarating pa kayo ng future vlogs ko. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all.